Sikat na pastor at founder ng Kingdom of Jesus Christ, nare-respeto at hinahangaan ng maraming tao. Ngayon ay pinaghahanap ng alagad ng batas, di lamang dito sa ating bansa, ganun din ang Federal Bureau of Investigation at Interpol. Ano-ano ang mga kasong isinampa laban kay Pastor Kibuloy? Sapat ba para magkaroon ng 10 milyong pisong pabuya sa taong makakapagbigay ng impormasyon sa kanyang kinaroroonan? Samahan niyo po akong himayin ng patong-patong na kasong isinampa laban kay Pastor Apollo Carion Kibuloy. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Si Pastor Apollo Carion Kibuloy ay pinanganak noong April 25, 1950 sa Davao City. Siya ang bunso sa 9 na magkakapatid. Ang kanyang mga magulang na sila Jose Kibuloy at Maria Carion Quinto ay mga native ng Lubao, Pampanga. Nag-migrate lamang sila na sa Davao pagkatapos ng Second World War. Ang ama ni Pastor Kibuloy na si Jose ay dating member ng Christian Missionary Alliance o Protestant bago ito lumipat sa Pentecostal kasama ang 4 niyang mga kapatid. Ang pamilya ay kilala noon ng mga pastor noong nagsisimula pa lamang na makilala ang United Pentecostal Church sa Davao. Ang nakatatanda niyang kapatid ay naging Assistant General Superintendent ng United Pentecostal Church bago ito magtungo ng Maynila para magtrabaho. Nang tumungtong si Apollo sa edad na 14, ay nagsimula siyang magkaroon ng mga spiritual vision ayon ito sa kanyang website. Ayon doon ay minsan ay bumisita ito sa Malungon, South Cotabato, ngayon ay Sarangani, kung saan ay nakita niya sa kanyang pangitain na nakipagtagpo siya sa Panginoon at pinakita nito sa kanya ang lupa na nasusunog sa isang mangkok ng apoy. Kasama rin sa kanyang mga pangitain ay ang pagkawala ng araw at pagdilim ng paligid. Ang buwan ay nagkulay dugo. Ito ay bago dumating ang dakila at kapansin-pansing araw ng Panginoon. Ang araw na ito ay tinawag niyang ang ikalawang pagdating ni Jesus. Sa murang edad ayon kay Apollo Kibuloy ay hindi niya kailanman nakita ang kanyang sarili na nangangaral sa hinaharap. Dahil sa ang orihinal nitong pangarap ay ang maging isang nautical engineer at piloto. Gayunpaman, dahil sa mga benepisyong kasama sa pag-aaral ng Biblia, tulad ng libreng tirahan, pagkain at fully paid tuition fees, ganun din ang libreng pamasahe sa barko patungong Manila, ay ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng theology sa United Pentecostal Bible Institute o ngayon ay mas kilala na Apostolic Center for Theological Studies. Nang makapagtapos noong 1972, ay nagpatuloy siya sa pangangaral ng Biblia para sa United Pentecostal Church. Taong 1973 ay hinirang siya ng UPCP para kumatawan sa kanyang simbahan sa International Youth Corps World Conference na ginanap sa Seoul, South Korea. Sa nasabing conference ay siya lamang ang Asyano sa lahat ng mga Caucasian delegates. Dito ay nahalal si Kibuloy bilang president ng UCPC's National Youth noong 1974. Taong 1979, nang makilala ang isang mangangaral na si Major Sanchez, ay napatalsik si Kibuloy sa UPCP. Taong 1980, ay muli siyang ibinalik matapos niyang makiusap at magpahayag ng labis na kalungkutan. Nang muling makabalik sa United Pentecostal, ay naatasan siyang mangaral sa simbahan ng Agdao upang mabawi ang reputasyon sa kanyang simbahan. Gayunpaman ay muli siyang inimbestigahan ng lupon ng UPCP noong 1985. Pagkatapos niyang ipakilala ang mga hindi karaniwan na mga idea at pag-udyok sa mga tao na magalit sa ibang pastor. Ayon sa mga dokumento, sinabi ni Kibuloy sa kanyang mga tagasunod na ang ibang mga pastor ng UPCP ay hindi mga kwalipikado at mga mangmang.
Hindi pa man nagaganap ang mga pagpupulong tungkol sa usapin noong September 1, 1985, ay iniwan ni Kibuloy ang simbahan ng Agdao kasama ang ilang mga tagasunod upang buuin ang kanyang bagong denominasyon o simbahan na tinawag niya ang Kingdom of Jesus Christ o Kaharian ni Jesucristo, ang pangalan sa ibabaw ng bawat pangalan. Dito ay itinalaga niya ang kanyang sarili bilang pinuno at executive pastor. Nagsimula siyang mangaral sa mga slums ng Villamor, Agdao, kasama ang 15 miyembro. Dito ay una na siyang nakatanggap ng kritikal na mga komento matapos niyang sabihin na siya ang hinirang na anak ng Diyos. Ang kanilang kauna-unahang cathedral ay itinayo sa tabi ng Francisco Bangoy International Airport, sa kahabaan lamang ng Carlos P. Garcia Highway, sa Buhangin, Davao City. Ang kanyang mga tagasunod ay tinawag niyang Kingdom Nation. Mula noon ay nagsimulang makilala si Kibuloy at nagawa niyang makarecruit ng maraming mga tagasunod na dumami ng dumami. Sa ngayon ay itinatayang nasa mahigit kumulang 7 milyong miyembro. Ang kanilang mga schedule sa mga karaniwang araw ay kinabibilangan ng mga members na nag-host ng mga session sa Bible at mga serbisyo ng panalangin. Tuwing araw naman ng linggo ay ginaganap nila ang Sounds of Worship sa kanilang cathedral sa Buhangin, Davao City. Carlos sa pamumuno din ni Kibuloy ay itinatag ng Kingdom of Jesus Christ ang Swarasug Network Corporation. Ang kanyang mga tagasunod ay bilang Sunshine Kingdom Nation Media Network Mula noon ay nagsimulang makilala si Kibuloy na platform sa media ng Kingdom of Jesus na dumami ng dumami. Taong sa ngayon ay tinatayang nasa si Kibuloy at ang 7 milyon sa unang pagkakataon ay kanilang mga ng isang ginang dahil sa umunoy pag-brainwash at pagtatago sa kanyang 19 years old na anak na babae na sumapi sa kanila ng labag. Kasunod nito ay inakusahan din si Kibuloy na ang taong nasa likod ng ginawang pagpatay sa pamilya ng pinuno ng Klata Bagobo na si Dato Domingo Jarog at ng kanyang pamilya noong April 29, 2008. Dahil sa pagtanggi umano nitong ibenta ang 2 ektarya niyang lupain kay Kibuloy sa halagang 50,000 pesos. Ang nasabing property ay nasa loob ng 700 hectares na ancestral domain ay ng mga Bagobo members na nag-host katabi ng Prayer Mountain sa Bible sa Tamayo. Ayon sa byuda ni Jaro, na ang mga tagasunod ni Kibuloy ay nagbanta na paaalasin sila sa lupain at ang kanyang mga kamag-anak ay inalok ng 20,000 na panalangin. Para tuwing araw naman ng linggo ay ginaganap nila ang Gayunpaman sinabi ni Kibuloy na ang cathedral sa Buhangin, Davao City. At walang umanong basihan. Sa pamumuno din ni Kibuloy ay itinatag ng sa halip ay tinawag niya ang Swarasug Network Corporation. Ang kanyang mga kakilala bilang Sunshine Media Network mula noon ay na may taglay na banal na platform. Official coming of the Son of God was in April 13, 2005. Tulad ng unang pagkakigil niya umano sa ay kanilang mga ng isang ginang dahil sa umunoy pag-ayon sa kanya ay dapat siyang pasalamatan ng anak ko dahil sa kanyang ginawa na sumapi sa kanila ng labag. Kasunod dito ay nakusahan din si Kibuloy na ang taong nasa likod ng ginawang sabi ko, Lindol, stop! Stop! Witness, marami. Nakapalibot sa akin. Sinigawan ko yung Lindol. Nung gumano na yung mga chandelier ko. Stop! Sabi ko na stop! Stop ka agad. Ang pahayag niya na ito ay nakatanggap ng samot-saring komento sa mga tao, lalo na sa mga taong hindi naniniwala sa kanya. Bilang tugon ayon sa kanya, ay hindi niya pinigilan ang pananalanta ng Bagyong Tisoy para parusahan ng mga tao na hindi naniniwala na nagawa niyang pahintuin ang lindol sa Cotabato. Yung nagdaang bagyo? Opo. Kasi yung in-stop ko yung earthquake, nagalit man sila. Binasa ko ng napakarami. Baka i-stop ko yung bagyo, baka magalit na naman. So, pinabayaan na lang natin. Sa panahon
ng pandemya na COVID-19 nang pinuno ng Klata Bagogo sa kanyang YouTube channel na ang paglitaw ng Omicron variant ay sanhi ng mga natatanggap niyang pag-uusig mula sa United States at ang mga negatibong kritisismo mula sa publiko. Ayon din sa kanya, ay mawawala o titigil lamang ang pagkalat ng virus kung mawawala ang noon ay patong-patong ng kaso na isinampa laban sa kanya ng United States. February ng taong 2018 ay ibinalita ng isang news agency na nakabase sa Hawaii na si Kibuloy at ang 6 pang kasamahan ay nakakulong sa Honolulu matapos na matagpuan ng mga customs agent doon na may dala itong $350,000 at mga parte ng baril sa loob ng pribado nitong eroplano. Detained sa Hawaii ang founder ng Kingdom of Jesus Christ na Ang nasabing balita ay itinanggi ng kampo ni Kibuloy at inaral ay inaresto at tinakip. Sa halip ang isang US citizen na si Feline Salenas ay inaresto matapos nitong sabihin na kanya ang pera at siya ay kinasuhan ng cash smuggling. April 2018, ang United States Federal Bureau of Investigation ay nagulat na sila ay nag-iimbestiga tungkol sa reklamong natanggap na ilan sa mga Kingdom of Jesus Christ Church ay dinadala sa Hawaii para magbenta ng mga pagkain. Subalit pagdating doon ay sapilitan silang pinaglilimos bilang bahagi ng pangangalap ng donasyon para sa simbahan. Muli ay tinanggi ito ng samahan. Sa pahayag na inilabas ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, FBI ang Kingdom of Jesus Christ, at dinagdag niya na ang lahat ng serbisyo ng tao para sa simbahan ay voluntary. October 2018, isang dating members ng KOJC ang napaulat na nagsampa ng kaso sa korte sa Hawaii at inakusahan si Kibuloy ng panggagahasa at pang-aabuso sa kanya nung siya ay minor de edad pa lamang. Muli ang nasabing aligasyon ay itinanggi ng kampo ni Kibuloy. November 2019, sa segment ng Showtime na Tawag ng Tanghalan, ay nagbiro ang sikat na komedyante na si Vice Ganda na kung totoong napapahinto ni Kibuloy ang lindol ay hinamon niya ito na pahintuin ang noon ay sikat at pinakamahabang primetime series na Ang Probinsyano. Si Kiboloy. Yung nagpahinto ng lindol. Si Kiboloy lang ang magpapahinto ng probinsyano. Abangan nyo yan. Inahamon kita, Kiboloy. Pahinto mo nga ang probinsyano. Ang nasabing hamon ay tinanggap ni Kibuloy at sinabing, Kailan? Baka sa 4 na buwan, hindi lang yung probinsyano may stop. Baka pati yung network mo, stop na yan. tila nagkatotoo naman ito dahil noong May 5, 2020 ay ipinag-utos ng National Telecommunications Commission ang pagpapatigil sa operasyon ng ABS-CBN sa TV at radio broadcasting matapos na mag-expire ang kanilang prangkisa. August 12, 2022 ay inilabas ang finale ng Ang Probinsyano. December 2019 ay isa pang dating member ng KOJC ang nagsampa ng kasong panggagahasa, Qualified Trafficking in Persons Act at Child Abuse laban kay Kibuloy at iba pang associates nito sa Davao. Katulad ng iba pang naunang aligasyon, Kibuloy at sinabi, bahagi lamang ito ng isang malaking pagsasabwatan para siya ay pabagsakin. January 2020 ay inaresto ng Federal Bureau of Investigation ang mga administrator ng KOJC na sina Kabaktulan, Dueñas at Estopar dahil sa alegasyong may kinalaman sa human trafficking, pagpipilit sa mga members ng simbahan na manghingi ng pera na gagamitin para sa pagtulong sa mga batang nangangailangan sa Pilipinas. Gayunpaman sa donasyon ay napupunta umano sa mga operasyon ng simbahan at hindi sa mga bata. February 2020, kinasuhan ng California Federal Grand Jury ang mga administrator ng KOJC na sina Kabaktulan, Dueñas at Estopar ng labor trafficking. Napag-alaman na sila ay nagsabwatan upang gumawa ng isang serye ng mga pagkakasala. Kabilang na dito ang trafficking para sa sapilitang pagtatrabaho, document servitude, pandaraya sa immigration at pandaraya sa kasal.
Ayon sa report, ay dinadala nila ang ilang members ng KOJC sa ibang bansa para sa gagawing pangangaral. Subalit pagdating doon ay sapilitan silang pinaglilimos at pinagtatrabaho para umano makakalap ng donasyon at pera. Ang kanilang mga passport at ilang dokumento ay kinukumpiska sa kanila. Ang ilan naman ay pinakakasal sa ilang members na residente doon para mas madali silang makapagtrabaho at makapanlimos. July 2020 ay ibinasura ng Davao Prosecutor's Office ang kasong panggagahasa, pang-aabuso sa bata at human trafficking na una nang inihain laban kay Kibuloy at iba pa dahil umano sa kawalan ng sapat na basihan at ebidensya. October 2020, ang Hawaii Church Manager ng KOJC na si Philin Salenas ay sinintensyahan ng 30 days sa pagkakakulong pagsisinungaling tungkol sa isang maleta na naglalaman ng pera na natagpuan sa pribadong eroplano ni Kibuloy noong 2018. Bukod sa pagkakakulong ay pinagbayad din siya ng $500 na multa. November 11, 2021 ay kinasuhan ng prosecutors ng Central District of California si Kibuloy at ilang matataas na administrators ng KOJC sa ginawa umano ng mga ito na pagtulong-tulong at pagsasabuatan para magsagawa ng human trafficking, money laundering, pandaraya sa immigration, sa pilitang pagbebenta ng aliw at iba pang mga kaso. Ayon sa prosecutors na ang ilang members o tagasunod ng KOJC ay pinilit ni Kibuloy at ng mga administrator sa paghingi ng pondo sa mahabang oras na may maliit o walang bayad. Ang ilan pa sa kanila ay sexual at pisikal na inaabuso ni Kibuloy at iba pang kasama. Sa ilalim ng pagkukunwari at pangakong, ililigtas sila ng mga ito sa walang hanggang kapahamakan. Ang ilan sa mga tagasunod ng KOJC ay tinalaga bilang mga full-time na manggagawa upang tumulong sa mga aktibidad sa pangangalap ng pondo sa buong bansa at internasyonal. Ayon sa report, ay pinapalsipika ng mga administrator ng KOJC ang mga aplikasyon ng visa ng mga members na dinadala nila sa Amerika. Ayon sa visa ng mga ito ay naglalakbay lamang sila para sa mga pagtatanghal na nauugnay sa simbahan. Pagdating doon, tulad ng ginagawa nila, ay sapilitan na silang pinagtatrabaho at pinaglilimos para makalikom ng pondo o donasyon para sa simbahan. Ang iba sa kanila ay peking ikinakasal sa mga member na residente para mas lalo pang mapadali ang kanilang ginagawang panlilimos at pagtatrabaho. Ang mga ito umano ay binibigyan ng kota ng dapat nilang makolekta. Ang kanilang mga papeles at passport ay sapilitan ding kinokolekta ng mga administrators. Ang pera na makokolekta ay sinasabi nilang mapupunta sa Children's Joy Foundation. Subalit ang lahat ng iyon ay ginagamit para pondohan ang magarbo at marangyang lifestyle ni Kibuloy at ng mga administrators. Base din sa nasabing akusasyon, ilan sa mga kababaihan ay sapilitang pinagtatrabaho sa gabi kung saan sila ay sexual na inaabuso ni Kibuloy at mga tao nito. Naglabas din ng pahayag ang prosecutors na babawiin nila o kukumpiskahin nila ang lahat ng ari-arian ni Kibuloy sa United States na nagmula umano sa ginawa nitong panloloko. December 2021 ay pinablish ng Rappler ang ilang series ng articles kung saan ay dinetalye nila ang mga nasabing akusasyon laban kay Kibuloy. Kabilang dito ang mga ginawa nitong pang-aabuso. Kasunod dito mula January 2022 ay nagsampa ng patong-patong na kaso ang samahan ng KOJC na umabot ng 53 reklamo na cyber libel laban sa Rappler at ilang mga mamahayag. Kabilang sa sinampahan ng kaso ay ang resources persons ng mga ito, kabilang na ang isang professor sa Ateneo de Manila University at 3 dating member ng KOJC. Ang nasabing mga reklamo ay isinampa sa iba't ibang prosecutor's office sa Mindanao, particularly Cagayan de Oro, Davao City, General Santos, Osamis at Panabo. Subalit ang nasabing mga reklamo ay na-dismiss lahat dahil sa kawalan ng sapat na basihan. February 5, 2022 ay naglabas ang Federal Bureau of Investigation ng wanted poster
ni Kibuloy at 2 pang member ng KOJC. August 2022, isang paralegal mula sa Los Angeles ang umami na guilty sa paglahok sa isang di umano'y pagsasabuatan upang labagin ang mga batas sa imigrasyon ng United States sa pamamagitan ng paghahanda at paghahain ng mga papanlilang na dokumento para makakuha ng legal at permanenteng paninirahan at pagkamamamayan para sa mga members ng KOJC. Gayunpaman, itinanggi ng kampo ni Kibuloy ang anumang koneksyon sa paralegal. Sinabing hindi ito member ng KOJC at hindi rin umano ito konektado o kaanib sa simbahan at sa kahit na sinong mga ngaral. December 10, 2022, United States Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control sanctioned Kibuloy dahil sa aligasyong seryosong pangkarapatang pantao. Kabilang na dito ang aligasyong panggagahasa nito sa mga batang babae sa loob ng mahigit 1 dekada. Alinsunod dito ang lahat ng kanyang mga ari-arian sa United States ay kukumpiskahin ng US Treasury Department. Ang alinmang mga ari-arian na nauugnay kay Kibuloy ay kokolektahin din. Ang anumang mga transaksyon at paghihingi ng donasyon na may kinalaman sa simbahan at kay Kibuloy ay pinagbabawal. June 21, 2023 ay tinerminate ng YouTube ang channel ni Kibuloy sa aligasyong paglabag nito sa community guidelines. Kasunod nito ay na-terminate din ng ilan pang mga accounts na may kaugnayan kay Kibuloy gaya ng SMNI News at Kingdom of Jesus Christ channels. Sa statement na inilabas ng Google, sinabi nila na ang nasabing aksyon ay bilang pagtugon sa sanctions na inilabas ng United States laban kay Kibuloy. Sa kabila nito, sa isang pahayag sa sarili niyang media network ay sinabi ni Kibuloy na siya at Fruit mula sa mga naninira sa kanya, kabilang narito ang mga authorities ng United States. Inakusahan niya ang mga ito ng political at religious persecution. Muli si Kibuloy at ang SMNI ay gumawa ng account sa YouTube, subalit ang nasabing mga account ay muling sinuspinde. September 2023, ang SMNI News Facebook page ay binura din, alinsunod sa pulisiya ng Meta. December 2023 ay nag-file si Senator Risa Hontiveros ng Senate Resolution 884 na naglalayong imbestigahan ang mga kaso laban sa KOJC bilang tulong sa batas sa layukoy kung ang na-update na mga batas ukol sa human trafficking ay kayang saklawin ang malakihan at sistematikong mga aksyon ng trafficking na ginagawa sa likod ng pagtatago o paggamit sa mga relihiyosong organisasyon. Sa parehong araw ay siniwalat din ni Senator Risa Hontiveros ang mga ulat ng mga biktima na umano'y pinagsamantalahan o sexual na inabuso ni Kibuloy. Ang mga pagdinig sa Senado ay hindi dinaluhan ni Kibuloy kahit pa nga padalhan siya ng mga ito ng subpoena. Ayon kay Kibuloy, hindi niya isusumite ang sarili sa Senate inquiry at sinabing haharapin lamang niya ang mga aligasyon laban sa kanya sa hukuman. February 2024, opisyal na naglabas ng subpoena ang Senado laban kay Kibuloy. Gayunpaman, sinabi ni Kibuloy na nagtatago siya dahil sa umunoy banta sa kanyang buhay. Sinabi din niya na mayroong $2 million na bounty para sa kanya, isang claim na tinanggihan ng FBI, samantala ay naglabas ng subpoena ang House Committee on Legislative Franchise laban kay Kibuloy dahil sa hindi pagharap sa panel ng 2 beses sa kabila ng pag-imbita sa gitna ng investigasyon nito sa mga paglubag umano ng SMNI Network franchise. Bilang tugon ay sinabi ni Kibuloy na wala na siyang ugnay sa SMNI, sa halip ay hiniling ng kanyang kampo sa House of Committee na isubpina ang kasalukuyang executive pastor ng KOJC. February 21, 2024, sinabi ni Kibuloy sa halos 40 minutes na audio recording na nagsabuatan ng United States at si President Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa isang balak na patayin siya na nagtulak sa kanya na magtago para sa kanyang kaligtasan.
March 1, 2024, ipinag-utos ng isang hukom ng Central District of California na si Terry J. Hather Jr. ang pagtanggal ng selula sa mga warrant of arrest na hiniling ng Department of Justice ng United States Criminal Division laban kay Kibuloy bilang unang hakbang sa pagseso ng extradition process. March 19, 2024 ay inanunsyo ng Department of Justice na nagsampaloy. April 1, 2024, sa utos ni Judge Dante Baguio ng Davao Regional Trial Court, Branch 12, ay agad na inimplement ang warrant of arrest laban kay Kibuloy at 5 pa nitong mga tauhan. Ang nasabing mga warrant ay isinerve ng authorities, subalit bigo sila na matagpuan ang mga akusado. Wala ang mga ito sa compound ng KOJC sa Davao. Wala din ito sa Prayer Mountain ng grupo sa Barangay Tamayong at resort nito sa Samal Island. Naglabas naman ng pahayag si Kibuloy na handa siyang harapin ang mga kaso kung mangangako ang administrasyon ni Pangulong Marcos at magbibigay ito ng written assurance na hindi makikialam ang United States sa kanyang legal battle sa Pilipinas. April 2024 ay naglabas na din ng warrant of arrest ang Pasig Regional Trial Court laban sa mga ang tatlong administrator ng KOJC na naaresto sa Barangay Tamayong ay pinakawalan din ng NBI matapos na makapagpiyansa ng 80,000 bawat isa. Kasunod nito ay pinayagan ng Supreme Court of the Philippines 2nd Division ang kahilingan ng Department of Justice na ilipat ang venue ng paglilitis para maiwasan ang bias ng mga pagdinig. Kaya naman mula Davao City Regional Trial Court Branch 12 ay iniutos sa Clerk of Court na dalhin ang lahat ng mga records sa Office of the Executive Judge ng Regional Trial Court sa Quezon City, kung saan ito iraraffle. June 10, 2024, muli ay binalak ng mga pulis na iserve ang mandamiento de aresto kay Kibuloy at iba pa sa compound ng KOJC sa Buhangin District, sa Prayer Mountain, sa Glory Mountain, sa Barangay Tamayong, Davao City, maging sa mga property ng KOJC sa Kitbok, Sarangani Province, subalit bigo sila na matagpuan si Kibuloy at mga kasama nito. July 2024 ay naglabas ng pahayag ang Department of Interior and Local Government na may isang pribadong individual ang nagbigay ng halagang 10 milyong pisong pabuya sa kung sinong makakapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Kibuloy. Ang nasabing balita ay mabilis na kumalat sa lahat ng pahayagan at social media platforms. Sa kabila nito ay bigo pa rin sila na matagpuan si Kibuloy. Naglabas ito ng pahayag na hindi siya magpapahuli ng buhay at sinabi din ng pastor na nagtatago siya hindi pa niya, subalit para umano protektahan ang kanyang kaligtasan. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin na pinaghahanap ng mga alagad ng batas si Kibuloy. Kabi-kabila naman ang mga ginagawang rally at protesta ng mga taong naniniwala pa rin sa kanya. Sa huling ulat na ginawang raid ng mga pulis sa KOJC sa Buhangin District ay nagkaguluhan sa pagitan ng mga pulis at mga tagasunod ng KOJC. Ilan sa mga ito ay naaresto habang ginagawa ang raid. Ay ilang mga representative mula sa Commission on Human Rights ang inimbitahan para makita ang ginagawa ng mga pulis. Itinatayang nasa 2,000 pulis ang nasa compound ng KOJC sa Buhangin District at patuloy na naghahanap. PNP Region 11 spokesperson Catherine De La Rey ay nagawa nilang mamonitor gamit ang isang special equipment na may mga heartbeat na naitala na nasa ilalim ng lupa. Kaya naniniwala sila na si Kibuloy at ang mga kasama nito ay nagtatago sa isang sikretong lagusan sa loob ng 30 hectares na compound ng KOJC sa Buhangin District, Davao City. Bagamat nahihirapan sila na makita kung saan ang entrance sa nasabing tunnel. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy sila na naghahanap at naglabas sila ng pahayag na hindi sila aalis sa compound nang hindi nahuhuli si Kibuloy. Kasabay nito ay naglabas din pahayag ang mga supporters ng pastor na aalis lamang sila o ititigil lamang nila ang protesta kung aalis na ang mga pulis sa compound.
Sa kasalukuyan, base sa report ng PNP, ay nagawa na nilang makakita ng 40 na mga estruktura sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ, kabilang na complex network ng mga tunnels sa ilalim ng lupa, passageways at mga nakatagong silid. Para sa inyo, totoo nga kaya ang mga aligasyon laban sa pastor? Umiga ka dito sa tabi ko at matulog ka na. Natulog akong nakatalikod sa kanya pero niyakap niya ako at humawak pa sa dibdib ko. Kung hindi, bakit kaya hindi nito harapin ang mga kaso sa legal na proseso? Maaari nga kaya na natatakot lamang ito para sa kaligtasan? Patuloy po nating subaybayan ang mga susunod pang mga pangyayari sa malawakang paghahanap sa sikat na pastor ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Kibuloy. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.